informal settlers, nagkaroon pa ng time dyan na nireclaim, ang ginamit po yung galing sa mga basura, tapos napuno na, hindi na mapaalis. Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At yung, basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam, at instead na pagbibintangan niya at palalabis. Dapat, eto, no? Welcome, Pampilo Lacson. Dapat magawi ka dyan. Para makita mo naman kung gaano kaganda ang Taguig. Di ba? Niya na may mali siya, palalabasin niya na may anomalya, malilinawan siya. Oh. In fact, over the years, so many people visited there, mga tao na from different parts of the lake, different parts of the country na may lake, at nagtatanong sila whether yan ay taga Laguna Lake or ibang lugar, at tinatanong bakit hindi namin magawa yan or hindi ba magandang modelo yan. And I told them we are blessed in Taguig only to God's grace and mercy, kasi nga all throughout different administrations may tumutulong. Oo. So panindigan ko po yan na, paano hindi magagawa ang kasi? public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. And I really can't imagine why galit na galit siya dyan. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, pero yung titirahin mo yung 1.3 million Taguigeños na nakikinabang dyan, yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first and ask questions later, di ba? City of Taguig of Metro Manila. Tapos may mababalitaan tayo. Ang pangalan, Pampilo Lacson. Ano ang kaugnayan ng City of Taguig sa pangalang Pampilo Lacson? Na ngayon ay yan ang pinaka-issue, di ba? Na ngayon, yan ay nagiging controversial ngayon. Imagine, ano ang papasok sa isipan natin? Na pumapasok ang pangalang Lacson. Siya rin ang nagpakulong sa mahal nating senador na si Rodante Marcoleta, na hindi rin alam ng lahat na matagal na magkalaban sila, di ba? O ano, di ba? Nung una pa man, paboritong siraan na ni Lacson si Marcoleta. Sa social media pala, sa Facebook, may sarili siyang Facebook account. Diba? Ngayon, si Senador Alan Peter Cayetano naman, ang puntire niya. Ngayon, nagpupumilit na pasukin ang Taguig sa teritoryo at doon niya gagawin ang agenda na maitim na balak. Diba? Siyempre, sinisira niya ngayon ang Taguig na pilit ding sinisiraan sa mga Taguigeño, di ba? Tama. Malamang at sa malamang na hidden agenda ang may tin na balak. Talagang di ba? Sinisira niya ang Taguig. Baka naman may taong Taguigeño na maghudas para dito na para ilaglag si Senador Alan Peter Cayetano. Malamang at sa malamang, ginagapang. Medyo ito, malamang sa malamang, di ba? Ganyan naman ang gawain ng mga politiko. Matagal nang minamahal ng mga tao si Mayor Lani Cayetano na maliwanag pa sa sikat ng araw na siyang nagpaganda nila. Siyempre, napaganda nila ang Taguig. Tingnan ninyo ang C6 na marami ng development na naganap. Malawak na libreng pasyalan, puro palaruan. Tuloy-tuloy na gumaganda ang Taguig. Subukan nyo yung mga taga ibang lugar na mga hindi taga Taguig, subukan nyo puntahan ang C6. Subukan nyo lang, di ba? Ngayon, isang Pampilo Lacson lang na sisira sa kinabukasan ng Taguig. Pamumulitika ang ginagawa ni Lacson sa lugar ng Taguig na kesyo may iimbestigahan. Gas-gas na kami dyan, Lacson. Alam namin ang balak mo na sirain ang mga Cayetano na gaya ng pagsira ninyo sa Duterte.
Mga kababayan, kung makita ninyo yung lawak ng C6, nakahabaan nito nasa dulo ng dating lugar ng quarantine facility na kung saan ang mga pasyente na may COVID na doon doon sila inilalagi para magpagaling noong kasagsagan ng pandemic na ngayon ay maliwalas at isang park na ngayon na malawak na palaruan at pasyalan. Ganyan pinaganda ng mga Cayetano ang Taguig na ilang dekada na ang nakalipas. Tapos sisirain lang ng isang Lacson. Masakit, di ba? Silence lang di ba? Pero alam naman natin, eto ikukwento ni Senador Alan Peter Cayetano. Siya na mismo ang nagsasabi, di ba? Siya na mismo ang talagang isinisiwalat niya kung ano ang balak at kung ano ang dumidiskarte at pagdiskarte ni Lacson. Imagine, tahimik si Lacson pero gumagana ang galamay. Maliwanag na sinikwento ni Senador Alan Peter Cayetano. Di ba? Kaya yan po, no? Ito po, bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Ito, at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Patch Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. At saka ng DPWH. At tandaan niyo po, during the pandemic, especially nung sinabi dapat mas may biking lanes at mas friendly sa ating mga siklista. And si Ate Pia talagang pinaglalaban yung batas na yan, at hindi lang yung batas, yung implementation na kapag gumawa ng kalye, hindi lang po meron na pedestrian but meron din bike lanes. Alam nyo, yung bike lane na yan, oo, maganda. Pero hindi rin nagagawang mag-comply ng mga jeep, ng mga ibang kotse dahil humaharang sila sa bike lane ng mga talagang siklista, di ba? Parang maganda, di ba? Parang suggest lang. Ang pinakamaganda dapat diyan, itaas at i-elevate yung mga siklista. Yung kumbaga yung daanan ng mga siklista, i-elevate dapat. Gawing parang parang skyway at doon sila magbibisikleta. Para sa halimbawa, sa kahabaan ng EDSA, 'di ba? Dapat may diyan, may skyway para sa siklista. O yun ang maganda. 'Di ba? Na mga motor at siklista lang ang makakadaan. Ang problema, mabilis ang motor, baka doon din madisgrasya yung mga siklista. Hindi natin alam, pero mas maganda kung siklista lang ang dadaan. 'Di ba? Ang motor naman kasi pwede naman sa gitna ng ng EDSA. Nakakadaan sila. Pero yung siklista dapat merong special way yan. 'Di ba? Yun ang maganda. Pero naka-elevate. Dapat may sariling daanan. Hindi siya yung sasagabal at dire-diretso lang dapat. Hindi natatakpan ng yung mga jeep na magbababa ng pasahero. Doon dapat doon sa baketa magbababa, di ba? Di natakpan na yung siklista. Oh. Eto, patuloy po natin ang video nito. Ang napansin po natin, dahil duwagdag na talaga ng husto ang gumagamit ng motor, napakarami nating riders. So mapapansin nyo, basta bumuhos po yung ulan, whether yung driver mismo, yung rider ay sisilong sa ilalim ng tulay, o kaya kung yung po mga nagko-commute, lalo po kung hindi naka-raincoat, napakahirap po kasi papasok sila basang-basa, so hahanap talaga ng masisilungan. So napaka-importante sa lalong madaling panahon, kasama na sa ating planning yan, di ba? In the same manner na nung 80s halimbawa, kung pupunta ka halimbawa ng Baguio, naplanuhin mo ng husto saan magsa-stop para mag-CR, kasi during that time wala pang mga gasolinahan sa expressway na magaganda, na very convenient, malinis, may tubig, may toilet paper, maganda kuryente ng mga CR, di ba? So in making diba, our roads and travel safer and more comfortable, kailangan proactive talaga tayo. So yun. Ayos, di ba? Napapakita ni Senador Alan Peter Cayetano. Napakaganda ng ng plano di ba? Ang tanong diyan, si Lacson ba merong ganyan? May plano?
Hindi nga siya na iba nga yung ano niya, yung content niya eh. 'Di ba? Puro mga pagpo-post niya, walang balak na ganyan. Sa bagay, tumanda ka nga naman sa Senado, wala ka naman napatunayan. Ano pa ngayon, kung anong pa masilbi, kung ano pa ang makikita ng tao sa'yo, eh wala na eh. Iisipin na lang ng tao. Tumanda ka na dyan sa, sa Senado. Ganyan ka pa rin. Wala nang aasahan sa'yo, di ba? Hindi kagaya nito ni Senador Alan Peter Cayetano na may YouTube channel siya at syempre, nire-recommend niya ang content niya, pinopromote niya kung ano yung maganda sa bansang ito. Di ba? Ang aking konting contribution, hindi original idea yan, dami na nagsabi. Kaya ko sinasabi ngayon po kasi isasubmit ang national budget. At saka sinasabi talaga na dapat hindi natin inuulit ang ating pagkakamali. So kung sobrang daming kalye at kailangan more trains, dapat mas maraming train. Kaya nga sinasabi natin sa Laguna Lake na isang topic O natin yun ang mamaya. ganda, di ba? Super, 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 super ganda. Yung Laguna Lake na yan, lagyan mo ng tren. Tapos ang dadaanan niya yung Alabang, Sukat, Bikutan. Dadaanan niya yung Laguna, San Pedro, Binyan, dadaanan yan. Tapos dadaanan yan, papuntang Laguna, lahat. Ang daming dadaanan yan. Diba? Baka nga, daanan pa niyan, papuntang Bicol. Eh di ang bilis. Diba? Talong-talo niya yung dating PNR na i-elevate niyo na grabe naman ang gastos. Eh di diyan ka na lang, mali nga eh, diba? Hindi na lang dapat nila ginalaw at in-elevate yung PNR. Dapat ang ginawa nila, dito na lang sa Laguna Lake. Din mo lang nila idinaan. Nagbago sila doon na lang nila itinayo yung poste na imbis na itatayo nila sa poste ng PNR, dapat dito na lang sa Laguna Lake. Diba? Dire-diretso. Hanggang sa Quezon, San Pablo, maraming makikinabang yan, sigurado. Ang lupit. Ang lupit ng magandang plano ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi dapat lang yung lakeshore na highway na gustong gawin. Dapat dyan train kasi Train din, mas efficient, mas economic. yung sinasabi niya yung highway, C6 na yun eh. Nandun na sa Rizal, papuntang Taguig, Pasig, dadaan ay Pateros, Pasig. Nandun na yun. Ngayon, putol to sa Bikutan. Ang dapat niyan, Bagong Bayan, ituloy sa papuntang Bagong Bayan, yun na nga, C6 mula sa Bikutan, yun na rin. Pero, iba pa yung trend na dapat meron din. Diba? Ang ganda niyan. Mas mura, tapos mas eco-friendly Mura pa din. masahe. So we start out by thanking God, and I really thank God na I can go to you directly, I can talk to you about what's happening. Okay. Yung ganito Excuse me, sandali lang po, no? Kasi ang C6, private lang ang nakakadaan. Wala po diyang mahabang biyahe ng mga jeep na public transport. Pang private po eh. Pero, private pa lang, ang dami ng dumadaan. Salo-halo na, may motor, may bicycle, may bisikleta, di ba? Motor tsaka private vehicles. Ang bawal lang dyan ay yung e-bike. Kasi dati hindi bawal, pero sunod-sunod ang aksidente na ang biktima ay e-bike. Ang bibilis kasi ng mga sasakyan dyan. yung format kasi nakakabati ako sa inyo. Bianca, God save the Philippines. Yes po. Bianca, you're 100% tama. We should keep praying that the Lord transforms our nation. We have to pray that God saves the Philippines, saves the Filipino, nandito man sa Luzon, Visayas, Mindanao. Save our OFWs, keep them safe. But tandaan mo, Bianca, di ba? Yung sinabi ni, tama ba yung Brother Jeremiah ni Isaiah? Nagsasalita. Di ba? Nagmamadali after si Isaiah Senador Cayetano. was cleansed of his sin. So parang sinabi kay Lord, sa iyo ako, forgive my sins. Sinabi niya, send me. So napaka-importante when we pray that may pagbabago sa ating bansa, ay Meron. i-volunteer din natin si Lord sa ating sarili. So, Kung si Sara marami Duterte nagtatanong ang sa akin Pangulo, na yung cost sa aking ginagawa, yung pagtataya, di ba? I mean, whether you look at it humanly, ano sabi po, ng whether it's
Ninoy Aquino, former Senator Ninoy Aquino, or former President Cory Aquino, di ba, that the Philippines is worth fighting for, the Filipino is worth dying for, di ba? Sa ating lupang hinirang, sinasabi natin, di ba, na ang mamatay ng dahil sa iyo, meaning yung prepared tayo na ibigay yung ating buhay. Sabi naman ng Panginoon, Kaya yun nga lang, sayang yung pinaghirapan ng mga bayani noon na ang ating kalayaan. Sayang na sayang. Ngayon, papasukin na tayo ng Pax Silica. Yan ho, Pax Silica, sasakupin ang buong ang buong airbase yun sa diyan sa Tarlac, di ba? Malamang sa malamang, yung kontrata niyan ang dapat nating alamin. Yung kontrata niyan, kung anong mangyayari. Di ba? May hidden contract na hindi alam ng tao. Dapat accountability ang mangyari diyan. Dapat malaman ng tao ang kontrata nasa sa loob niyan. Di ba mga kababayan? kung mahal mo siya, dapat mahal mo ang ating kapwa. So kung mahal mo yung iyong kapwa, dapat mahal mo yung iyong community at iyong bayan, di ba? So anyway we look at it, thank you Robert Galor, laban lang daw. Kati Tamura, God bless you too. So kahit saan po natin tignan, kailangan po yung prayers, kailangan po yung word of God, kailangan po magbago ang ating bansa. Jimmy Kasuyon, laban. DV Gloria, Cantormi, Aileen, yan. Verly Rizzo Jose. Sorry guys, minsan yung yung names mabilis din eh. Alvin Santiago, God bless you. Righteousness exalts a nation, yan. So first topic po natin tonight, di ba? So pasalamat muna tayo sa Diyos na despite the rains, despite daming nahirapan, tuloy ang buhay, bawat problema may solusyon. So alam niyo po ang pinag-uusapan kasi I met someone tapos pinag-uusapan namin para yung mga problema, solusyon, old problems that deserve new solutions or new problems that you cannot solve with old solutions. And then may lumapit sa akin taga Netherlands. Sabi niya, "Sir, naalala mo ba nung araw-araw ka nagla-vlog? Kasi nung araw-araw ka nagla-vlog ay nakikinig ako." So yun po yung CIA, Cayetano in Action 365. So ang ginawa po natin doon, it's more of our sharing the Word of God, basic principles. So actually hindi lang siya nagsabi sa akin na natuwa sila, nagustuhan, natulungan sila. So hindi ko pa po kinocommit sa inyo na everyday. Baka kahit once a week, gumawa tayo ng CIA 52 or once a week, 52 weeks in a year. But igawin natin pong topic, starting topic and mag-post po kayo and may part 2 to. So first natin yung topic is purpose. So sabi ko kay Brother Jeremiah kanina, nandito siya. Mag-hello ka bro, nandiyan ka na rin lang naman. God bless you, everyone. So ano sabi mo sa akin, ang purpose ay Original intent. one line or one paragraph tungkol doon? Ang purpose ay original intent ng author. Okay. Talagang si Brother Jeremiah, pag sinabi mo one line talaga. Magaling po magsulat to. Susulat po to sa Manila Times, pinapadala niya sa akin. Gustong-gusto ko yung lately sinulat niya, yung sabi mo, is wealth. Yeah. Anong? Is money real wealth? Is money real wealth, di ba? So, minsan pwede natin gawing topic. So, ako naman kasi, yung definition ko ng purpose, yung the why, yung bakit, di ba? Yung bakit. So, for example, yung gusto ko maging abogado, why? Anong purpose mo? Di ba? Gusto ko magnegosyo, why? Anong purpose mo na magnegosyo? Pero tama siya, original intent, di ba? Problema naman talaga natin sa bansa ngayon. Pera. Pero ekonomiya, di ba? Nagkakaroon naman ng relation niya. Ekonomiya at money. Di ba? Ang pinakamahalaga sa tao naman, sa individual, yung health, yung kalusugan niya. Kasi hindi ka naman makakilos ng gusto. Hindi ka makakapagtrabaho ng gusto. At hindi ka kikita sa pagtatrabaho mo. Kung lagi ka naman absent dahil nga sa health mo. Yun lang. So, sino nakakaalam ng purpose? Yung gumawa. 'Di ba? So, kung halimbawa gagawa ako ng cellphone, kung ako may-ari ng Samsung o ng Nokia or ng Apple at tanungin mo sa akin, bakit iba yung Apple sa Nokia? Problema, hindi nabanggit yung Oppo. 'Di ba? Kasi I wanted more than a device that can text and can send na pwede kayo mag-usap by voice or to send messages. 'Di ba? I wanted basically a pocket computer. So ganun din po, 'di ba? Ang Panginoon ang nag-create sa atin
Siya po ang author, sabi po ni Dr. Miles Monroe, siya ang manufacturer. So, siya ang nakakaalam ng purpose natin. So, yung verse na gusto ko i-share sa inyo ngayong gabi, yung, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." So, hindi po natin alam, kahit anong tingin natin sa sarili natin, whether bilib na bilib tayo sa sarili natin or whether lahat na lang ng negative tungkol sa atin pinapakinggan natin, actually, yung manufacturer may purpose para sa atin. Meron po siyang dahilan ba't tayo ginawa, meron po siyang papagawa sa atin. So, patikim lang po yan. So, share sa inyo po, ano yung madalian yung definition ng purpose. Pangalawa po, ano tingin yung purpose sa buhay nyo? And what would you like to share about purpose? Then, talking about purpose, wag po kayong mapipikon, wag po kayong magsasawa, wag po kayong ma-stress, ma-anxiety. Kung inaaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson, who knows, but meron siyang purpose. Yan, pasok na tayo sa topic ni Pampilo Lacson. Mga kababayan, mga kapag-express, welcomes Pampilo Lacson. Having said that, medyo misfire, or medyo, kaya akala po nung iba nangangalaska ako, or I'm being sarcastic nung sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam niyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga DPWH. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc., malilito ka. Pero kung dialogue, usap, upo with the proper officials, ano ba tong project, magkano, anong boundaries, saan to ginawa, anong history nito, anong purpose nito. So from, for example, no, yung road dike sa Taguig, 1999 pa ata, nung kausap ko pa si Secretary Vihilar. Pero actually, plinano yan even before that. Panahon ni President GMA, panahon po ni President Aquino, President Duterte, may mga variation, may mga nangyari dyan. What's the point? Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Maliwanag na maliwanag mga kababayan. Yung yung gilid-gilid ng dito sa C6 ang mga gilid niyan na kino-construct po, nagkakaroon ng tambak ng mga lupa para hindi nga naman mapasok ng mga sindikato ng mga informal settler, di ba? Yung mga yung mga tawag dito sa yung mga bahay-bahay. Yun na yun di ba? Para hindi nila mapasok. Kasi, gobyerno pa rin hawak pa rin ng gobyerno yan. Tapos yung kabilang side ng kalye, hawak pa rin ng gobyerno yun. Kaya ito, ang haba ng C6, lahat yun, tinambakan na ng lupa. Pinaganda na. Pero, may way pa rin yung mga mangingisda. Hindi pinabayaan yung mga mangingisda ron. Nandoon pa rin sila. Makakapagpangingisda pa rin sila. Kaya subukan ninyong kung sino man ang mapadaan sa C6 at kung sino man ang gusto at subukan nyo na mapunta at magawi sa C6. Marami pong mga tao dyan ang nagja-jogging. Diba? Maraming nagja-jogging dyan. Napapadaan ako dyan, ang daming nagja-jogging dyan na mga tao. Umaga, hapon, gabi. At may mga ilaw, ang gaganda. At mailaw pa yung mga park na palaruan, na pasyalan. Daming ilaw dyan. Ang maganda pa nito, ito yung lugar na kapag mayroong mga occasion, halimbawa may gagraduate, mga graduation ng high school, meron na ho dyang lugar dyan, graduation ng high school, at meron dyan yung tipong kung sinong gusto mag-concert, meron na rin po dyan. Yung lugar na magko-concert, nasa tabi ng C6, na kabila ay Laguna Lake na. Grabe po ang lawak ng ng pinagko-concertan. At diyan po din po yung naalala ninyo yung nag-meeting de Avance na tumatakbong mayor na si Lani Cayetano. Diyan din po nag-meeting de Avance. Ganyan po kaganda ang Taguig. Subukan yung mapagawi. 'Di ba? Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Kasi napakaraming lugar all around the lake na napuno ng informal settlers. Nagkaroon pa ng time dyan na nireclaim. Ang ginamit po yung galing sa mga basura, tapos napuno na, hindi na mapaalis.
Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At yung, basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam at instead na pagbibintangan niya at palalabis Dapat, eto, no? Welcome, Pampilo Lacson. Dapat magawi ka dyan. Para makita mo naman kung gaano kaganda ang Taguig. Di ba? niya na may mali siya, palalabasin niya na may anomalya, malilinawan siya. Oo. In fact, over the years, so many people visited there, mga tao na from different parts of the lake, different parts of the country na may lake, at nagtatanong sila whether yan ay taga Laguna Lake or ibang lugar, at tinatanong bakit hindi namin magawa yan or hindi ba magandang modelo yan. And I told them we are blessed in Taguig only to God's grace and mercy kasi nga all throughout different administrations may tumutulong. Oo. So panindigan ko po yan Paano hindi magagawa ang kasi? public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. And I really can't imagine why galit na galit siya dyan. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, pero yung titirahin mo yung 1.3 million Taguigueños na nakikinabang dyan, yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first and ask questions later, di ba? But siguro yun ang problema kapag trigger happy lalo sa social media at nauuna yung galit. So again, let's take a step backwards. Tignan nyo very logically ang development sa lakeshore ng Taguig. Tignan nyo Taguig as a whole, tignan nyo yung flood control. Hindi po totoo na disguised yan as flood control, etc. No? As I said, hindi po kami mga taga DPWH. Ang national government and the budget process will be able to explain yung mga nomenclatures and everything. I won't go into detail. But ang point ko, sabi kasi ni Senator Lacson, ayoko na harapin niya yung mga korap. Kailan ko po siya pinigilan na labanan niya po yung mga korap? Siya po ang biglang tumigil sa mga investigasyon at kung kailan po ako ay talking about an independent Senate, talking about transforming the nation, talking about anong tama't mali, suddenly Grabe, no? Grabe ang kaduwagan, di ba? Ayaw niyang makipag-argumento ng harap-harapan sa mga palibasa kasi walang legal background Di ba? Ang tanging trabaho lang noon ay mag-imbestiga. Kaya diyan siya masipag sa pag-imbestiga. Pero yung pagkikipag-argumento para malinawan kung ano yung bagay na problema, wala siya niyan. Tinatalikuran. Grabe. Naduduwag. Grabe, no? Bahagang puntot. Pagdating sa pag-argumento kay Senator Alan Peter Cayetano, nakakahiya, di ba? Tapos papasukin mo yung teritoryo ng Taguig para sirain lang. At sisiraan mo si Senador Peter Cayetano sa mga taga... yan yung sa pinaka-agenda niya. Sisiraan ng mga tao. Sisiraan si Cayetano sa mga tao. Diyan sa mga Taguig. Yan ang number 1 Diba? ang gusto niyang imbestigahan. Having said that, we are public officials. All of us deserve the benefit of the doubt, but all of us should be open to any investigation. So, I will continue to stand up for the Filipino people, but I will be fair. Diba? Hindi pwedeng totally anti-admin, totally pro-admin, it's a case per case Pag-aaralan nyo lahat ng sitwasyon, then magbibigay kayo ng input. Nung araw, nung walang social media, talagang naghahanap ang traditional media ng opinion sa bawat nangyayari. But nowadays, everyone have their opinion So kung yun ay expertise ko o advocacy talaga, so especially po dahil ang ating traditional media, trabaho po talaga nilang to get the best information and deliver, nagpapa-interview ako. But if it's an everyday na may mga ongoing na events, whether yan ay sa showbiz, yan po ay sa sports, yan po ay sa politika, hindi po talaga ako nagpapa-interview everyday kasi marami ng experts dyan. But I have to tell you po na since 1992 pa ako sa Taguig, life's work na po namin yan. We're not perfect. Like any other local government, like any other public official, may mga pagkukulang din kami, may mga kailangang punuan, may mga nasisita din kami madalas. So yun ang isang balita, yung lahat ng aming nasisi or na pagalitan or na pagsabihan or nakita namin may mali, yun ang nilalapitan para magtestigo laban sa amin. But that's normal in politics. What's important is the truth. So babalik ako sa topic po natin mga kababayan, mga kapatid, mga magulang. Purpose is very important. So what's the purpose of government? What's the purpose of impeachment? What's the purpose of investigations?
What's the purpose of elections? If we're going to postpone the barangay o SK, what's the purpose? So what's the purpose of our daily life? Yan ang mahirap, di ba? Kumbaga inano nila, pinatigil, 'di ba? Pinatigil yung yung eleksyon sa barangay at pati yung yung kabataang sanggunian. Ang lupit, 'di ba? Kung kaya nilang ipatigil 'yan, para sa ano pa yung 2028 national election. 'Di ba? Tama ba trabaho natin? Anong purpose po ng pag-aasawa dun sa mga single? Di ba? So, huwag tayong mag-asawa for the purpose lang na mag-asawa. Kailangan alam natin yung purpose, di ba? Responsibility. Stay strong. Thank you very Kailangan may much po. Only to responsibility. God's grace. Alvin, Santiago, thank you po. We're getting there po. I mean, in one generation, malaki po ang pinagbago ng syudad ng Taguig. Every Taguigueño is proud of it. No one can take credit. Awa lang ng Diyos na naayos po lahat. Leadership is important. Lenny Almazan. EJ Javier, God bless you, inanak. SDS New York. Ayan. So, hindi ko na babasahin ibang comment kasi nga building bridges and trying to be peacemaker. Pero syempre, minsan napapalaban. Thank you, Pinsan. Joey, God bless you. Lilibet Arnaiz Gomez, God bless you too. So guys, tumatawag na si Lani. Saturday night kasi medyo pangako ko sa kanya para may oras naman kami together. Pilit niya akong pinagsashave na. So, crowdsourcing, anong opinion niya? Okay lang yan. Senator Alan Peter Cayetano, bagay naman sa inyo. Di ba? Para maanuhan din, bugay, parang foreigner, no? The Rock, ang galing. Parang, tawag doon, yung kumakanta sa isang banda. Grabe. Eto po, no? Hanggang dito na lamang po. Siyempre, napakinggan po natin ang magandang pahayag at magandang mga plano ni Senador Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag. Naghihimasok na po si Panfilo Lacson na talaga namang ayaw makipag-argumento. Imagine, hindi raw siya nakikipag-usap sa korap. Ano bang gusto niya mangyari? Napakabaligtad naman ata, 'di ba? Imagine baliktarin natin. Yung korap ang ayaw makapag-usap sa hindi korap. Kasi talo sa argumento. Dahil may tinatago di ba? Oh, ayaw niya makipagtalo kasi meron din siyang tinatago. Yan ang sabi niya Yan daw sabi ni Alan Peter Cayetano nung una. Di ba? Magharap-harapan sila at maglabasan ng baho. Di ba? Oh, kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.